tayo po muna ay umawit at magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin yung hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. At po tayo, hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y ginagawa Kanyang tinubos, binigyan kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa Kanya'y naranasan. Minsan pa po hindi ko malilimutan, hallelujah, salamat sa inyo ang ginawa ng Diyos, hallelujah. Ang buhay ko'y ginagawa Kanyang tinubos, binigyan kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa Kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos, at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, kataparan niya'y aking kapurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Alalahanin natin kung tayo'y ginagawa Kanyang tinubos, binigyan kapayapaan ang aking isipan, kagalakan sa Kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos, at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, kataparan niya'y aking kapurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat sa Diyos, ay matagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, kataparan niya'y aking kapurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Patuloy kami, O Diyos, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Sa umagang ito, O Diyos, hallelujah. Holy Spirit, tulungan niyo po kami, maunawaan po namin ang inyong mga salita sa umagang ito. Hallelujah. Kayo po umabot sa bawat mga nanonood ng live na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Umusap kayo sa aming mga buhay, O Diyos. Ito po aming dalangin sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpala pong umaga sa ating lahat. Binabati ko kayo ng
pinagpalang umaga sapagkat ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay hindi tumitigil ng paggawa sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Tayo po ngayon ay nandito po sa Door of Faith Church, Dingley, Iloilo, under District 9, panguna ng ating Pastor Luis Bailon. Sige po, tayo po ay mag-umpisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating pong buksan yung ating mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, chapter 9, verse 23 hanggang 28. Ulit ko po sa aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 23 hanggang 28. Basahin ko po sa inyo, ang aking gamit po ay ang Biblia. Ang mga bagay na sambahan ito, na larawan ng mga nasa langit, ay kinakailangang linisin sa pamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabubuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahang nasa langit. 24, sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon, nasa harapan siya ng Diyos na namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop, ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. 26, kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita. Ngayong matatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haring kanyang ihandog. 27, itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28, gayon din naman si Kristo ay minsan nihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa ginawa niyo pong pagliligtas po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Isa pong patunay na kami po ay nagmamahal sa iyo sapagkat kami po ay nagpapatuloy at nagpapahalaga sa iyong mga salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, yung abang lingkod ay itago niyo po sa inyong likuran at kayo makita. Holy Spirit, kayo patuloy na gumawa sa buhay ng bawat nanonood pong mga kapwa ko lingkod at mga anak mo, Panginoon, na siyang nangangailangan ng kalakasan na nagmumula po sa inyo. Pagpalain niyo po ito, yung mga salita, at mapahayag po namin ito ng may katotohanan sa inyong harapan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay we need to strengthen our faith to our Lord Jesus Christ. Alam po natin lahat na ang ating bansa ay dumanas po ng matinding dilubyo, ng super typhoon kanina. Samahan pa ng habagat ay napakarami pong lumubog na lugar. Kaya yan po ay warning na sa atin ng Panginoon. Nananawagan na po siya na siya po ay malapit nang dumating. At ililigtas niya yung mga nagtitiwala po sa Kanya. So we need to strengthen our faith sa mga huling panahon. Sino talaga ba ang ating Panginoong Hesus? Kailangan kilala po natin siya. Sino po ang ating Panginoon? Mga kapatid ko sa Panginoon, sino po ang naghihintay sa ating Panginoong Kristo? Sa mga panahon natin ngayon, the very powerful in our life is waiting the coming King, our Lord Jesus Christ. Iyan po ang pinakamakapangyarihan na inahakbangan po natin habang inihintay natin ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik at malapit na po yun sa mga panahong ito. Kaya kilalanin po natin sino ba talaga ang ating Panginoon. Ang sabi ganon, siya ay pumasok sa dakong banal na hindi ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Yun po yung sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 24. Kaya dito makikita po natin sino po ang ating Panginoon.
At alam niyo po, ang Panginoon po natin ay, pag sinabing Jesus Christ ay perfecto po siya, siya po ay Diyos. Pero si Jesus Christ ay may ginawa po sa atin. Meron po siyang ginawa na idinagdag sa kanyang nature na hindi po ginawa ng ating Diyos Ama at ang Diyos Espiritu. Ano po yun? Na siya po ay nagkatawang tao. Siya po ay nagkatawang tao, sinless. Ano po? Siya po ay walang kasalanan, not subject to death. Ang sabing gano'n ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, na siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayong lahat ay maging katwiran sa harapan ng Diyos. Siya na walang kasalanan. Ano po? Sinless. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao po at siya po ay hindi kagaya natin na pinanganak tayong makasalanan. Siya po ay nagkatawang tao na walang bahid ng kasalanan. Isinilang po siya, he came from virgin birth. Ano po? Kaya magkaiba po yung ating nature bilang tayong tao, ay makasalanan po tayo, pero ang Panginoon, gaya ng binasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, na siya na walang kasalanan ay itinuring na makasalanan dahil sa ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Bakit kailangan niyang magkatawang tao? Sapagkat tayong lahat ay kailangan po ng kaligtasan. Tayo pong lahat ay tiyak patungo sa kapahamakan, mga kapatid ko sa Panginoon. At alam natin lahat yan na tayong lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. Amen po ba? Kaya yung una po, ano ba ang pagkatao ng ating Panginoon? Surely siya po ay 100% na tao and 100% na Diyos. Siya po ay hindi pwedeng patayin sapagkat ang Diyos natin ay Espiritu. Pero nagkatawang tao po siya upang tayong lahat ay mapatawad sa ating makasalanan. At siya po, nung siya po ay nagkatawang tao, inako niya lahat-lahat sa atin, yung kasalanan po natin. Kaya ang Panginoon po, nung nandito sa lupa, ay pagtatanungin po natin siya kung pwede siyang magkasala. Maliwanag po doon na hindi po siya pwedeng magkasala. Wala pong kasalanan ng ating Panginoon, bagamat siya ay nasa human nature. Hindi kagaya ng katulad po natin. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng John chapter 10, verse 17, basahin ko po sa inyo sa aklat ng 1, chapter 10, verse 17 hanggang 18. Dahil dito'y minahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. 18, walang makakakuha nito sa akin, kusa kong itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin ulit. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dito makikita po natin yung layunin. Ano po? Siya lang ang may kapangyarihan, no? Na kumuha o bumawi ng kanyang buhay. Pero ginawa niya po yun para tayong lahat ay magkaroon po ng tinatawag na kaligtasan. Ngayon po ba? Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sabi po dito sa aklat ng Roma chapter 6 verse 23, ito pong sinasabi, hallelujah, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Kaya yun po yung nakapagpupuri po tayo sa Panginoon. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, kaya tayo umiibig dahil ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat ay kaaway ng Panginoon. Tayo pong lahat ay hindi marunong umibig sa Diyos. Pero salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya tayo nakakaibig ngayon dahil ang Diyos ang unang umibig po sa atin. Amen po ba? Kailangan pang hawakan po natin. We must strengthen our faith sa mga panahon natin. Hindi lang basta tayo nananampalataya, kundi mas lalo tayong kumapit sa ating Diyos na buhay. Pangalawa po, He crucified. Siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po siya nagkatawang tao, kundi
siya po ay ipinako sa krus para dalhin niya yung ating kasalanan lahat doon sa krus ng Kalbaryo. He poured out His mind. Ibinigay niya po ang buong isip niya, buong puso niya, at buong buhay niya para sa atin. Ibig sabihin, bakit ipinako ang Diyos? Sabi sa Isaiah 53, siya po ay binugbog. Siya po ay walang kasalanan. Siya po ay pinarusahan dahil sa ating mga ginawang kasalanan. Kaya pag tinanggap natin at pinaniwalaan natin yung pananampalataya natin na si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, dinala niya po yung ating mga kasalanan, nagkakaroon po yan ng pagbabago ng ating mga isip. Amen po ba? Transform of our mind. Nababago po yun kasi dinala na ng Panginoon yung ating mga kaisipan nung tayo po ay hindi pa kumikilala sa Panginoon. May pagbabago ng puso. Amen po ba? Matuto tayong umibig sa Panginoon at matuto tayong umibig sa iba. Amen po ba? Kaya sa mga panahon natin ngayon, be aware na po, nakasalalay ang ating eternal life sa ating pananampalataya. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9, nagagalak tayo sa pag-asang ito, bagamat hindi natin nakikita, samantalang tinatamasa natin ang ating kaligtasan. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Bakit kailangan po natin magpakalakas sa pananampalataya, lumalim ng pagkakilala sa Panginoon? Sabi sa Matthew chapter 7, verse 14, ang sabi gano'n ng Matthew chapter 7, verse 14, hallelujah! Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang makakasumpong niyon. Ito po ay very serious po na talata. Be aware po ito. Gaano ang bilang ng konti? Kokonti po ang makapasok sa buhay na walang hanggan. Kokonti po ang makakauwi sa langit, mga kapatid. Sino pong gustong makapunta sa langit? Sino pong gustong makauwi po sa langit? Lahat po tayo nagnanasa. Kaya kailangan po natin maunawaan at makilala ng may lalim kung sino talaga ang ating Panginoon at kung ano yung ginawa niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Gaano po ang bilang ng konti? 1%? 2%? 5%? Hallelujah. Gaano kakonti ang konti? So, ibig sabihin, mayroon tayong pakikipaglaban, mayroon tayong pakikipagbaka, mga kapatid. Gaano kakitid ang makitid? Hallelujah! Kaya, hindi po biro po yung ating pakikipagbaka sa mundo ito. Kaya kailangan natin na huwag tayong matinag sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kailangan tayong maghanda. Ang sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, minsan lamang itinakda ang tao ang mamatay at pagkatapos po ay paghukom. Hallelujah. We must prepare anytime ourselves, mga kapatid, in the day of judgment. Kunti na lang ang panahon, kunti na lang ang may alam sa daang ito. Makikot po ang daan papunta sa langit. Hallelujah. Sino pong gustong mapunta sa langit? Purihin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. At yung pangatlo po, He was resurrected. Siya po, after 40 days, siya po ay muling nabuhay. Kaya, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus ng Kalbaryo, nalinis na yung ating mga buhay. Nung simula po tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. He was resurrected, mga kapatid. Hindi po siya nanatiling namatay at nakapako. Siya ay muling nabuhay, mga kapatid, para tayong lahat ay babalikan niya. Hindi po ba? Napakatalino ang may alam sa daang makikig papunta sa langit. Kaya dito ipinapakita na kilalanin natin ang ating Panginoon ng higit pa sa ating makakaya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bakit po? Kasi napakahalaga po na makilala natin
napaka-importante na makilala natin yung persona ng ating Panginoon. Dahil pag maling Jesus yung ating pinaglilingkuran, maling Jesus yung ating sinasamba, maapektuhan ang ating kaligtasan. Sabi nga, wrong knowledge about God is wrong salvation. Kaya napakahalaga po ito mga kapatid sa buhay natin. Kilalanin natin ang totoong Kristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao at siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Amen po ba? 40 days. Ano po? After 40 days. Ano po? At pagkatapos po nun, siya po ay ipinako sa krus. At siya po ay muling nabuhay at nabuhay po siya ng 40 days po dito sa mundo ito. Purihin ang salita ng Panginoon. Yan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? After 40 days, He will reach up to heaven para mabuksan po yung ating daan papunta sa langit. Kaya nabuksan yung makikita daan. Amen po ba? Kaya tiyakin natin na kasama tayo doon sa konti. Amen. Amen po ba? Papunta sa langit. Na-restore yung ating relasyon sa ating Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. Nabuksan yung makitid na pintuan, the unmeasurable grace of resurrection ng ating kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon. Kaya amen po ba? Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Napakahirap po yung tungkulin natin bilang mga pastor. Lalo na sa mga panahon ngayon. Yung mga nag-aalaga ng mga tupa. Ano po? Yung iba, alam natin yan, yung mga may hawak ng mga churches, yung mga may hawak ng mga kapatiran, na hindi ko biro, no? Hindi ko biro. Na yung iba ay puro reklamo minsan. Amen po ba? Kaya purihin ang Diyos. Buti na lang mayroong Diyos na tumawag po sa atin. Amen po ba? Kung walang Diyos, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam yung buhay na ito ay kung buhay pa tayo sa mga panahon ngayon. Kaya salamat sa Diyos na nag-iingat sa buhay natin lahat. Amen po ba? Pagbalik ng ating Panginoon, sigurado pa tayo na tayo ay makakasama sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, sabi ng John chapter 14, sa tahanan ng sa langit, handa na ang ating tahanan sa langit. Pero marami ngayon sa church, hindi pa handa ang kanilang pananampalataya. He is coming back. Marami po siyang dumating. Kaya lagi tayong lumapit sa Panginoon. Lagi po tayong maghanda, be ready. Hallelujah. Sa ating mga sarili sapagkat ang ating Panginoon ay muling babalik. Amen po ba? Sabi gano'n ng Colossians chapter, sa Hebrew chapter 10, verse 31. Ito po sabi ng salita ng Panginoon. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa nito. Alalahanin ninyo ang araw ng nagdaan kung paano kayo'y nagbata ng matinding hirap. Matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y naalipusta at pinapahirapan sa harapan ng mga madla. At kung minsan naman, karami kayo ng mga kasamahang pinapahirapan ng gayon. Dinadamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo malungkot nang kayo ay agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyo higit na mabuti at mananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Amen po ba? Sa 35, kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Amen po ba? Sa 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. So mayroon po tayong pagtitiis at pagdadaanan. Alam po, tinawag tayo ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, hindi para pahirapan. Pero habang tayo po ay naglilingkod, may mga pagdadaanan po tayo. Pero habang tayo may pinagdadaanan, sabi ng pinasa natin, ano po, habang nagtitiis, yung iba inaagawan ng mga ari-arian. Pero ang nasa isip nila, mawala man ng lahat ng bagay ko, alam ko sa langit, meron kong gantimpala, meron inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya
Sabi sa 37, sapagkat konting panahon na lamang, hindi magluluwat at paparito ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ibig sabihin, ito po yung mga nakakilala na sa Panginoon, pero hindi po sila kinalugdan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi po sila nagpakalakas ng pananampalataya. Hindi nila kinilala ang ating Panginoon. Kaya sabi sa 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Hindi po ba at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Amen. Tayo po yun. Nagsisikap po tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Pinangahawakan natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Siya yung umibig sa atin. Kaya in return naman, tayong lahat ay susunod at mananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, higit tayo mananagumpay pag tayo ay may pananampalataya. Ang sabi ng 1 John chapter 5, verse 4, ito po sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 4, unang 1 chapter 5, verse 4. Sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Sino po yung magtatagumpay? Yung may malakas na pananampalataya sa ating Panginoon. At sino makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Si Kristo, yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya panghawakan natin lagi yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah! Na may pananampalataya, mga kapatid. Tinaig natin ang sanlibutan. Alam niyo po ang sanlibutan, pag sinabing sanlibutan, nandito yung sistema ng kaaway, dito yung sistema, gagawin lahat ng kaaway para tayo ay maligaw sa ating pananampalataya. Kaya purihin ang salita ng Panginoon sa kanyang mga salita na nagbibigay po sa atin ng tamang direksyon upang ang ating pananampalataya ay patuloy natin matanggap sa dulo ng ating mga buhay. Amen po ba? Kaya sino pong dumaig? Sino pong magtagumpay? Alam niyo po, ilagay tayo ng Panginoon sa kabila ng tayo makasalanan, walang pag-asa, na ilagay tayo sa isang matagumpay na buhay. Amen po ba? Kaya lang ang pamapanganib ngayon, bibinigyan ng kahulugan ng kaaway ang salitang tagumpay. Ang tagumpay ay nababase sa sukatan ng mundo. Ang nilalagay na kaaway na tagumpay ay yung may taas ka pinag-aralan, yung iba ay may magandang pangatawan, yung iba ay sikat. Amen po ba? Titignan po natin ang Biblia, wala po tayong makikita ng gano'n na sukatan, lalo na sa panahon ng ating Panginoon. Ang mga tagumpay ay yung mga sumasampalataya sa anak ng Diyos na buhay. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Kaya mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin yung umibig sa atin dahil ang pag-ibig ng Diyos unconditional, unending, unmeasurable. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Una po, yung pagkatao ng ating Panginoon, siya'y natatawang tao, wala po siyang kasalanan, pero siya po ay ipinako sa krus. Pangalawa po, siya po ay inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Kaya na-restore yung ating relasyon sa Diyos na buhay. At siya po ay umakyat sa langit after 40 days. Amen po ba? At nabuksan yung makitid na daan, yung biyaya ng Panginoon. At yun po yung ating pag-asa. Kaya sa sanlibutan ito, malapit na ito maparang, sabi ng Matthew 24, ang langit at ang lupa ay mapaparang, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mapaparang magpakailan-kailan. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Tapos na po, sabi ng Roma chapter 1 verse 20, sabi ng salita ng Panginoon sa Roma 1:20. Sabi po ng Apostol Pablo, mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. There were no excuses.
Yung lahat ng nakikita natin sa mundo ito, nagpapakita yung kadakilaan ng Panginoon. Kaya wala nang idadahilan. Kung ang tao ay mapahamak, wala nang madadahilan. Kasi ipinakita ng Panginoon yung dakilang kalikasan ng Panginoon sa lahat ng bagay na nakikita natin sa mundo. Lalo na yung ginawa niya sa atin sa pagtutubos ng ating mga kasalanan at siya po ay namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Kaya nakakalungkot po dahil yung iba ay mas sinamba po nila yung nilikha ng Diyos kaysa manlilika. Yung po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 17. Hallelujah. Verse 30. Dito muna sa 17 verse 21. Sapagkat walang ginawa ang mga taga-Atenas. Ito po yung biling po ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas. At ang mga dayuhang naninirahan doon, kundi makinig at nag-usap-usap tungkol sa bagong bagay. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa reliyon. 23. Sapagkat ang paglalakad ko sa lungsod at pagbabasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kinikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naruroon, ang siyang Panginoon ng langit at ang lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Kaya purihin ang salita ng Panginoon. Yung tinutukoy po ni Apostol Pablo dito ang ating Panginoong Hesus. Kaya din po yung ating kinikilala at patuloy na kikilalanin sa ating mga buhay. Kaya purihin ang Panginoon. God bless po. At lahat po tayo ay patuloy na magpakalakas sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Mas lalo pa natin siyang kilalanin, mga kapatid. At hintayin po natin yung kanyang muling pagbabalik. Kung mayroon mang pinakamakapangyarihan na ginagawa natin, ay nananabik na tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Anytime, kahit anong sitwasyon, babalik na ang ating Panginoon. Yun po yung pag-asa. Kaya patuloy tayong naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo manalangin. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Ang buhay po namin ay napakaiksi sa mundong ito. At ang pintuang patungo sa langit ay makitid, Panginoon. Gaya ng sinabi niyo po, Panginoon, ang pintuan ng papunta sa kapahamakan ay maluwag. Panginoon, isa po kami doon na nakasumpong ng kaalaman, Panginoon, na ang pintuang ito makitid ay papunta sa langit. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na kaming lahat ay makasama, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming mga buhay ay magamit niyo bilang paalala, magturo sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, aming Ama. Salamat po, Panginoon. By your blood, Panginoon, lahat po kami napatawad, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dati mga kaaway kami, dati mga rebelde kami, pero gumawa po kayo sa aming mga buhay. Inibig niyo kami, Panginoon, sa kabila ng kami makasalanan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay ay gamitin din namin para sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. Hindi ko man nasambit lahat, Panginoon, ang nais niyo po, Panginoon, na ipabatid na mensahe, Panginoon. Kayo po ang tumatagpo sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito. Kayo po ang umabot, O Diyos, sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kalakasan, sa mga nangangailangan po ng kagalingan, Panginoon, nangangailangan ng kapayapaan, O Diyos. Inihiling ko po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Abutin niyo po ang iyong mga lingkod, aming Ama. Pinagpapala po namin ang Bilad Devotion na ito, Panginoon. Maraming nakakatagpo sa iyo, maraming mga aral, Panginoon, na patungkol sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo ka naming makilala at magpakalakas po kami kung sino po kayo at kung ano yung ginawa niyo po sa amin upang lahat kami lumalim, Panginoon, ng pagkakilala sa iyo
lumalim, Panginoon, ng pag-ibig, higit pa sa mga bagay na hinihingi po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po ng staff ng It Live na ito sa lahat ng nanood ng mga anak niyo. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw na aming pag-aaral ng mga salita. Hinili ko po, Panginoon, ang iyong patnubay, Panginoon, at gabay sa bawat isa po sa amin. Purihin po kayo, Ama. Kayo ang mga purihan. Kayo ang maitaas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na magpakalakas sa ating pananampalataya. To God all be the glory.